Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito at siyempre sa mga banateros, banateras worldwide. Kita-kita po tayo ha mga banateros. Tayo po ay on the way. Pagkatapos lang nito ay pupunta na po tayo ng airport at papunta na po tayo ng New York. So kita-kits po tayo doon sa mga taga New York at sa mga malalapit na mga banateros, banatera, sa mga PDP, sa Team Suka, sa sa Team Duterte. Kita-kita po tayo diyan sa New York at merong gagawing kaganapan sa linggo po. Okay? Sa linggo po ay New York Times magkakaroon po ng rally ang PDP at syempre sa pangunguna ni Pastor Kibuloy. Suportahan po natin yan at talagang malaki na itutulong ni Pastor Kibuloy dito sa Team PDP. Uh, Ako I really suggest that we will vote straight for Team Duterte. Okay? At siyempre sa mga kababayan natin sa Luzon, Visayas at Mindanao, shout out po sa inyo. And marami rin po magiging kaganapan sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas at sa ibang-iba't panig ng mundo ay sabay-sabay po ang gagawing rally, pangangampanya at kailangang ipanalo talaga natin itong 10 ito. Kailangan tambakan nang sa ganun ito po ang pangontra natin kung sakaling matutuloy, kung sakaling madaya at try nilang dayain ang Team Duterte pag natambakan ay hindi po sila magsasucceed. So ikampanya po natin. Isang buwan na lang po. So, tulong-tulong na po tayo. This is not the time to rest, but this is the time na tayo ay magkaisa at magtrabaho ng mabuti at ikampanya. Kailangan pong manalo ang Team Duterte. Okay po? Ito po ang ating magiging topic. Marcos, BBM, malubhana. Di umano. Sabi nakakita ng multo. O nakakita ng multo si BBM. At ito si Boying, ayaw maniwala sa mga sinasabi ni Aimee. Okay? Bago po tayo magsimula, paalala ko lang po i-like nyo po itong video na ito nang sa ganun ay may mas ikalat ito ni YouTube. At wag din pong kakalimutan, okay, na sana mag-subscribe po kayo. Okay? Doon sa mga hindi pa po subscriber sa channel ko, sa Coach Oli News PH, dyan sa YouTube, subscribe po. Wag po kakalimutan. Okay? Hindi na po natin pagtatagalin dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Okay, simulan po natin dito at bibigyan natin ng komentaryo. Saglit. Gabinete sa umalma ang ilang miyembro ng gabinete sa pagtrato sa kanila ng mga senador sa pagdinig tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya raw ayaw nila dumalo sa hearing dahil nabubuli lang sila. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Sino nga ba ang nag-utos na pasakayin si dating Pangulong Duterte sa eroplano papuntang The Hague matapos siyang maaresto? Yan ang paulit-ulit na tanong ni Senator Bato de la Rosa kay PNP CIDG Chief Nicolas Torre na siyang nanguna sa pag-aresto kay Duterte. Sagot ni Torre, The order that I received from the Chief of the Philippine National Police is to serve the warrant and ensure his delivery to the 250th Wing, to the team that will deliver him to The Hague. Pero nalabuan dyan si Senator Bato. I have a team you of are the PG one there. there. Wala si SOJ doon. Ikaw ang nagkarga sa kanya sa aeroplano. Kaya tinatanong kita, who gave you the order? Sir, I take my orders from the Chief of the Philippine National Police. Pero nang si PNP Chief Marbil na ang tanungin, in-invoke niya ang executive privilege. Nagtuturuan. Nung tinanong sino, kasi ang importante rito, sino ang nag-utos na arestuhin at dalhin dire-diretso si PRRD sa The Hague. Okay, ang sagot ni Torre, paikot-ikot, pero natumbok din ni Bato. Gusto pa nga niyang sagutin nito si Torre na tanungin ng SOJ, si Boying, nagtatago na naman itong mga ito, no? Turuan sila eh. Tago rito, tago ko. Ako nga kay Aimee, hindi ko sinabay-sabay na pinatawag itong mga ito. Nang sa ganoon, makasagot sila nang hindi sila nagtatago sa pantalon ng kung sino man. Oo, di hayaan mo si Torre ngayon sumagot. Sa susunod, si Marbil naman ang tawagan mo. Sa susunod, yung magkapatid na Rimulya. Di ba? Para hindi sila kasi nagtatanong lagi silang nakatago kay Boying eh. Di ba? Ituturo si Boying. No, ito naman si Marbil, sabi ni Torres, si Marbil ang nag-utos.
O sabi ni Marbil, iba naman ang tinuro. So nagkabuhol-buhol na sila. Ay nako. Yan ang problema. Mga sinungaling kayo. Pero ako, in my opinion, alam ko sinong nagturo, sinong nag-utos. Kayo, ha? Sa tingin ninyo, sino ang nag-utos para dakpin si Tay Digong at dalhin sa dahig? Pakilagay nyo dyan sa comment section. Ako alam ko kung sino. Ha? Ang alam ko, ang nag-utos noon ay takot sa multo. Mamaya pag-uusapan natin yan. So, General Marbel, are you lying? Sir, I'm not lying, but I just want to have the executive privilege. Oo, bakit tatakbo ka ng executive privilege, 'di ba? Executive privilege. Takbo kayo ngayon diyan sa sinasabi ninyo na kapangyarihan ng presidente na hindi magsalita. 'Di ba? Pag ang tatapang ninyo. Pag nasusukol kayo, tago kayo kay BBM. Po regarding this matter. The Ay, separation matter. nandito na tayo eh. Executive privilege ka dyan. Dito na umalma si Justice Secretary Boying Remulla. Ito, pasugod talaga lagi ito si Boying. Kaya again, ako suggestion ko, wag nila isabay si Boying. Kasi gusto nito si Boying sa lahat ng bida, sa lahat ng sasagot. 'Di ba? Hindi naman siya tinatanong, pasok ng pasok. Hindi ko nga maintindihan dito eh. 'Di ba? That's why we didn't want to attend the last hearing because this is what we were expecting, ma'am. We didn't want to be bullied. Kita mo. Ayaw niyang mabuli. 'Di ba? Bakit kayo? Anong ginawa ninyo sa KOJC? 'Di ba binuli ninyo? Anong ginawa ng amo mo? Pinatawag si BP Sara sa kamera, pinatawag si Tatay Digong sa kamera sa kapangyarihan ng kanyang pinsan at nakatago sa kapangyarihan ng Speaker of the House na si Tamba. Anong ginawa nyo? Binuli ninyo. Anong ginawa ninyo kay Tatay Digong? Binuli ninyo. Hindi nyo pinapasok yung doktor, hindi nyo pinapasok yung anak niya, hindi nyo pinapasok yung gusto niyang abogado, hindi nyo hinarap sa korte, tas basta nyo binitbit. Di ba? Ayan ang problema. Takot kayo sa sarili nyong multo. Ano, Marcos? Nakakita ka ngayon ng multo? Di ba? Multo mo yan. Kung ano ginagawa mo sa kapwa mo, bumabalik sa inyo. Ayaw nyong mabuli. Bakit bully kayo? Bakit? Nung ginawa nyo yan kay BP Sara, umiyak ba siya? Tumago ba siya? Nung ginawa nyo yan kay PRRD, iyakin ba siya? Tumago ba siya sa executive privilege? Si BP, sabihin, hindi naman siya presidente. Bakit si BP Sara wala bang posisyon? Pinaharap nyo dyan Kinuyog ng kamera. Umiyak ba? Tumago ba? Si PRRD, haharapin niya kaso dito, wag sa ICC kasi andito ang ating soberanya. Tumago ba siya? Umiyak ba siya? Ang hirap sa inyo eh. Tapos kayo ganyan, sasabihin nyo, binubuli kayo. Ay, nako. We're not bullying you, sir. Nobody's We're bullying not I think bullying you, that, sir. Diba? Wala naman nagbubuli sa... Tinatanong kayo, simple lang. Sino ang nag-utos? Ba't di nyo masagot? Marcos, BBM, nakakita ka ng multo. Takot ka kasi sa multo. Gawain nyo eh. Akala nyo hindi kayo hahabulin? Ngayon, malulusutan nyo yan. Kung sino ang nag-utos, kung sino ang talagang yung mastermind niyan, akala nyo makakalusot kayo. Lusot kayo ngayon kasi nasa posisyon kayo. Lusot kayo ngayon dahil nakatago kayo sa executive privilege. Pero hindi kayo forever nakaupo. Tandaan ninyo, uupo at uupo si BP Sara. At si BBM bababa at bababa. Matatapos din ang termino niyan. Ang batas, batas. Hindi nyo na malulusutan yan. Giit pa ni Remulla, You're trying to make people admit something that they will not admit. nanindigan Hindi ganun. Mali ka doon, Boying. Para sa akin, hindi naman pina-admit yung ayaw nilang i-admit. Hindi usapan to kung pinaamin o hindi pinaamin. Ang usapan dito, ano yung totoong nangyari?
Hindi ito sukulan. Hindi ito parang ginigipit kayo. Hindi ito parang pinagtutulungan kayo. Hindi para itong binubuli kayo. Nilalabas, dapat malaman sino ang nag-utos. Yan ang issue dyan. Huwag nyo iligaw ang taong bayan. Si Remulla na sumunod sa due process ang pag-aresto kay Duterte dahil 7 taon nga raw nag-imbestiga ang ICC. Natanong din kung bakit agad-agad isinuko ang dating Pangulo sa The Hague at di man lang kinonsidera ang extradition. Nakasaad daw kasi sa diffusion notice ng Interpol na arestuhin si Duterte at magsagawa ng extradition. Wala mo sinabi dito surrender. Extradition lang. Pero ayon kay Remulla, hindi raw yan uubra dahil hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas. Kung miyembro po tayo ng ICC, nakakatulong sana kay President Duterte na hindi po siya ililipad. Siya po yung mismo nag-atras ng ating membership Kung ganyan, Tingnan mo palusot ng mamang yun, no? Tingnan mo si Boying. Sinisi pa si PRRD kasi ang punto ni Boying, walang karapatan, hindi na kailangan sundin yung batas ng ICC kasi nasa ICC na dapat humarap muna doon sa local court yung dadakpin. Yun eh. Bakit hindi dinala sa local court si PRRD? Anong palusot ni Boying? Ang palusot niya, hindi na tayo sakop ng ICC. Kaya dahil umalis na si Tatay Digong nung time na yon, so hindi na niya kailangan humarap sa local court. Hindi na niya na kailangan humarap sa Supreme Court o saang korte man dito sa Pilipinas. Tingnan mo tong mama na ito. Binaligtad pa. Ginamit pa si PRRD. Kasalanan pa ni PRRD. Wow. Tingnan natin ngayon. Ano masasabi ng eksperto? kung ganyan, ayon sa ilang senador, dapat daw mas hindi sinurrender si Duterte sa Mismo. I agree with you. Mas lalong hindi sinurrender. Sinasabi nyo wala ng soberanya. Wala ng control sa atin. Bakit nyo sinurrender? Diba? Ako natatangahan ako dun sa sinasabi ni Boying. Ulitin ko hindi si Boying sinasabi kong tanga. Yung rason niya katangahan. Anong klase? Wala ng soberanya. Tapos isinuko nyo, minadali ninyo. Di mas lalo niya dapat hinarap sa korte. Siyempre, kampi yan si Aimee tsaka si Bato kay PRRD. Hindi po. Papakita ko sa inyo, hindi lang sila. Hague at ikinulong na lang sa lokal na korte. Yun ang best judgment namin. Yun po ang tingin namin na mabuti po sa ating bansa. Ayon naman kay dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcuna, legal ang warrant Ayan na sinasabi, okay? Meron ngayong, kasi banggit before na may patungkol sa mga justice na legal daw ang pagkakahuli kay PRRD. Ngayon, ito. Justice din. Ulitin natin. Justice Adolfo Azcuna, legal ang warrant of arrest na inisyu ng ICC. Pero ang surrender na ginawa kay Duterte ay hindi tama. If we don't have a treaty, then we cannot surrender the suspect to the ICC under this section, because this section requires that the surrender be pursuant to a treaty. Di ba ang liwanag nun? Legal yung warrant of arrest. Bakit? Wala tayong jurisdiction sa ICC. So pwede silang mag-issue ng warrant of arrest. Pero ang problema dito, yung hindi pinaharap si PRRD sa korte natin. Kasi hindi naman natin kailangan silang i-recognize dahil meron tayong sariling batas, meron tayong soberanya. Sa katunayan, hindi nga natin kailangan dalhin sa ICC. I still believe hindi dapat natin dalhin si PRRD sa ICC kasi gumagana ang ating batas. But in any case, pagtatalunan pa yan, just in case, for discussion purposes, kung kailangan siyang dalhin doon, sakaling kailangan talaga, kailangan pinaharap muna natin dito. Kasi nga walang treaty. So yung pagkaka-aresto kay PRRD at minadali, yun ang illegal. Tingin din ni Azcuna posibleng nagkaroon ng pang-aabuso sa proseso sa pag-aresto kay Duterte dahil hindi muna siya idinaan sa korte sa ating bansa. Mismo. Ayon pa sa ilang eksperto, ang hindi pagdaan sa lokal na korte bago isinorender si dating Pangulong Duterte sa The Hague ay maaring tignan bilang violation o paglabag sa ating sariling konstitusyon. Maituturing daw kasi ang extrajudicial rendition, bagay na kailangang resolbahin ng Korte Suprema. Sa gitna naman ng
Alam nyo, puntahan muna natin. Napaka-importante na talagang dumaan, okay, sa korte natin. Kasi alam mo nagiging rason nitong mga ito. Si Torre, nung pumasok sa kay OJC, ang sinabi niya, papasok kami sa ayaw at sa gusto ninyo. Saka na lang kayo magreklamo. Kung gusto ninyo, magreklamo kayo kung sa korte. Anong sinasabi nila dito kay PRRD? Dadaling ka namin, isasakay ka namin sa eroplano. We will do this the hard way. And what do you want? The easy way or the hard way? Dadaling ka namin doon sa ayaw at sa gusto ninyo. Saka na lang kayo ulit magreklamo. Exactly po. Kaya tayo merong batas na due process. Dahil ayaw natin yung ganyang sistema. Alam mo tong sistema ni Torre na ito? Ito yung tinatawag nating baryotic system. 'Di ba? Uso yan before. Huhulihin ka namin. Sa presinto ka na magpaliwanag. Hindi na umuubra yung ganon. Meron tayong batas. Dapat ang paghuli may due process. Hindi pwedeng huli ka ng huli. Unless, kunwari, in act, halimbawa, may pinatay, may pinapatay, may nire-rape, may nag-snatch. Siyempre, huhulihin mo yan, dadalhin mo sa presinto agad-agad. Pero hindi yung act, katulad niyan. Meron daw pinatay si Tatay Digong na 30,000. Sabi ng ibang mainstream media yan. Sabi ng mga ibang NPA yan. Sabi ng ibang mga komunista yan. Pero hindi naman totoo according to Tatay Digong. So yan, kailangan dumaan muna sa proseso. Hindi pwedeng bintang ng bintang. Nakita ba nilang pumapatay si Tatay Digong? Meron ba silang dead body? Wala, di ba? In short, dapat dumaan sa korte. Kaya yung sinasabi nitong si Torre, para sa akin, katangahan. Napaka-baryotic, napaka-utak baryo. Dapat ito sa gubat. Ha? Huhulihin kita basta sa presinto ka na magpaliwanag. Payag ba kayo ng ganon? May problema tayo dito. Kasi pwedeng gawin sa'yo, sa akin, at sino man sa atin. Magpapalabas sila ng warrant of arrest sa ICC, tapos basta tayo bibit-bitin doon, hindi tayo idadaan sa korte, at anong sasabihin? Sa presinto ka magpaliwanag, doon ka sa Hague magpaliwanag. Napakadelikado ng ginagawa ng kapulisan natin sa pangunguna ni Marbil at ni Torre. Yan ang kailangan makorek. Kaya nga merong hearing na ganyan. I agree with this hearing. Pigilan natin with all our reasoning yung ganyang klaseng prinsipyo ni Torre. Nasa presinto ka na lang magpaliwanag, gagawin ko yung gusto kong gawin. Hindi po pwedeng ganon. Napakadelikado niyan. Yan po ay nagmimistulang martial law. Ha? Wag, alam mo, may problema itong mga ito eh. Kasi lagi sila nakatago sa executive privilege, executive privilege. Ano sinabi nila, Amy? Mag-executive session na lang. Ano sabi ni Boying? Ayaw nila ng executive session. Kasi executive session, mag-uusap sila at yung sagot, di ba kasi executive privilege, as sinasabi doon, hindi nila kailangan sagutin yung mga tanong. Karapatan niya ng executive. Pero sila Torre, hindi naman part ng executive eh. Di ba? So, mali ang pagkakaunawa ni Boying sa maraming batas ng Pilipinas. Abogado pa man din siya. So, sabi, suggestion, executive session. Anong namang itong executive session? Ito executive session, tatanungin sila in private, doon nila sasabihin yung mga sagot doon sa tanong. Anong sabi? Ayaw nila. Dahil ayaw nila Boying, dahil sabi nila, lumalabas daw yung mga pinag-uusapan sa executive session. Ibig mong sabihin, Boying, wala kang tiwala sa sinasabi ni Amy? Ibig sabihin, Boying, wala kang tiwala kay Bato? Ibig sabihin, wala kang tiwala, Boying, sa sistema natin dyan sa Senado? Sinong paniniwalaan mo? Si BBM lang? Naku, anong klase ito? Hindi ko maintindihan tong mga pakulo nitong si Boying, no? Pero next topic po tayo. Tingnan po natin ito, ha? Ito po kasi si na-contempt po kasi ito si Lacanilaw. Okay, Lacanilaw.
No, okay, nakalagay dito, pinost to ng Inquirer, just in. Breaking news po, Imis Marcos office says Special Envoy on Transnational Crime Ambassador Marcos Lacanilao has been released from Senate Detention Facility kasi na-contempt ito. Marcos office claims Senate President Chis Escudero refused to sign the contempt order requested by the Senate panel on foreign relations. As expected, Escudero refused to sign the contempt order just like he refused to sign the subpoenas. Ayaw niyang, alam niyo yung pinapatawag ito sila, itong sila Boying at ayaw umattend. Pinapasabpina na ni Amy, papakontempt. Ayaw pirmahan ni Cheese. Ngayon, ito na naman. This time, he went even further. He ordered Lacanilao's release. Hindi lang sa hindi niya pinirmahan, in-order pa niya, i-release yan si Lacanilao. In spite of the ambassador's blatant and repeated lies before the Senate. Ito po ang sabi ng Inquirer. Ito si Chis Escudero, ito yung nagbimistulang kung ayaw mong pirmahan, huwag mong pirmahan. Pero bakit nag-o-order ka pa na i-release? Nagiging moro-moro yung paghihirap ni Amy, ni Bato, ni Cayetano, nila Bongo, kung sino-sino man dyan nag-iimbestiga. Di ba? Ito'y lumalabas tong si, na talagang kampi kay Marcos. No? Huwag mo nang itanggi, Chis. Huwag mo nang itanggi. Masyado kang nagiging epal tong si Chis na pwede naman niyang hayaan na yung sila Amy. Di ba? Hayaan mo na lang. Kung ayaw mo makialam, hayaan mo na sila. Let them do their thing. Siguro, ito si Chis Escudero, natatakot na baka hindi na siyang susunod na Senate President kasi merong impeachment. Okay? Pinaghahandaan pa rin yung impeachment ni BP Sara. At pag hindi siguro sumunod, pagka kumampi po itong si Chis Escudero dito kila Amy, kila Bato, baka mamaya matanggal siyang Senate President. Siguro, iniiwasan niya na itong ganong senaryo nang sa ganon, sikat siya sa impeachment. Kasi alam naman natin sa impeachment, talagang magki-create ng traction yan. May media dyan, lahat. Hindi lang po media, pati vloggers, lahat yan. Buong Pilipinas, manunood pag natuloy na itong impeachment trial kay BP Sara. And maybe, ako sa tingin ko, gusto ni Chis na nasa sentro siya ng attraction. Ikaw ba naman ang Senate President, di ba? So, Chis, request lang. Sana magkaroon ka ng B. Sana manindigan ka naman. Huwag kang puro pagkampi kay Marcos. Next topic po tayo. Ito po, pag-usapan natin ito ha. BBM, malubha na. Ay tamang-tama po ang nangyari po rito dahil nung naghahanda po kami para dito sa paggunita ng araw ng kagitingan ay nasama po sa usapan. At dapat naman kung tayo ba ay nagbibigay ng dangal sa ating mga nasawi. Tingnan mo, no? Nadidinig nyo ba? Pagka naka-headset kayo, madidinig nyo, hinihingal po si Marcos, si BBM. Mga kasama ay kailangan ang ating pangako sa kanila. Pansinin nyo yung gilagid ni Marcos. Pansinin nyo yung gums niya. Tingnan ninyo. At ay lagi natin sinasabi, kahit ano pang mangyari, ang inyong mga pamilya ay aalagaan natin, hindi po namin pababayaan. Sabi nila sa akin, masyado kasi mahaba ang proseso, mahaba ang komplikado, mga documentary requirements at kung ano-ano. Kako hindi siguro tama yan dahil... Ayan, tingnan ninyo ha. Ayan. Dumudugo po ang gums ni Marcos. Ito po, meron akong na-research. Ano ba ang cost ng pagka-bleeding gums
Yan, tingnan nyo. Parang sinapak si Marcos. Oh, ha? Ito yan. Pwedeng may gingivitis. Merong periodontis. Yan, ha? Ano yun? Advanced gum disease. Pwedeng poor oral hygiene. Baka hindi nagtutoothbrush. Pwede namang sobrang mag-toothbrush. Brushing too hard. May vitamin deficiencies. Yan yung mga causes, ha? Hormonal changes. Pregnant. Nagme-mens. Hindi naman siguro. Medical conditions such as diabetes, blood disorder, or leukemia. Smoking or tobacco use. Or possible din, di umano, cocaine use. I-search nyo po yan. Tingnan nyo. Napakaliwanag niyan. Alam mo, itong mga ganitong klase, Marcos, BBM, dapat ipaliwanag niya ito. Nakikita niya naman eh. Siguro napapansin ninyo na yung di umanong kalusugan ni BBM ay bumabagsak. No? I mean, just by observing it, yung parang namamanas siya, napakalaki ng eye bag, yan, dumudugo yung gums, tapos ay umingiwi, no? Sa palagay ko, ito ay dapat nang pasukin ng kinauukulan. Kasi obligado po, responsibilidad ni Marcos na ipaliwanag sa taong bayan kung siya ay nasa tamang kalusugan, nasa magandang kalusugan. No? Kaya nga ako nadududa, bakit biglang umuwi si BP Sara? Dahil marami pong nagme-mensahe sa akin, hindi ko alam kung ito ay may katotohanan, pero di umano ang pag-uwi po ni BP Sara ay biglaan. Kasi sabi niya hindi pa siya uuwi eh. Sa katapusan pa siya uuwi. Siyempre, andun yung tatay niya, so bakit hindi niya antayin? Di ba? Hindi natin alam kung anong nasa isip ni BP Sara. Tapos ganito ang nangyayari kay Marcos. Ako nga ay napapatanong, naghahanda na ba or nakahanda na ba si BP Sara as designated survivor? Dahil lumulubog po ang kalusugan ni Marcos, ni BBM. At kung may masamang mangyari kay BBM, na wag naman sana. Wag naman sana. Sinong papalit? Magkakaroon tayo ng delikado yan kung wala si BP Sara, di ba? Pero tingnan ninyo. Kailangan ng maliwanag na explanation ng taong bayan. Kailangan magpa-drug test si Marcos. Kailangan magpakita siya ng magandang good medical reports. Hindi yan basta lang itatanggi ni Claire, itatanggi ni Boying, or kung sino man. Kailangan magkaroon tayo ng maliwanag, konkretong explanation with evidence that Ferdinand Marcos is fit to lead. Bakit naman mahaharang ang ating ibinibigay na tulong sa mga pamilya ng mga nasawi? Bakit mahaharang? Dahil masyadong hinihingi na Yan o. dokumento. Yan o. Tingnan nyo. Marami masyadong proseso. Ang punot dulo ay nagiging matagal na. Diba? Hindi naman siguro yan nakagat niya lang ang labi niya. Or ngayon lang dumugo. Diba? Kasi alam mo magsasalita ka, so supposedly, kung ngayon lang yan, dumugo, at yan ay walang sugat, nakagat mo lang yung labi mo, pwede ka naman magmumog. Pero hindi eh. Mukhang mukhang masama ang lagay nung dahil hindi niya inalis. There was no attempt na inalis niya sana, na nilinis niya kung yan ay stain lang. Di ba? Knowing na mag-i-speech ka, di ba? Magiging masyadong matagal. Marami masyadong proseso. Tayo po ay hindi nagbibintang kay BBM. Bagkus, tayo po ay nanghihingi ng sagot. Di ba? Sana lang
Huwag padaanin kay Claire. Ipaliwanag mo iyan. Ang punot dulo ay nagiging matagal na, magiging masyadong matagal. Ano? 'Di ba? Parang sinuntok. Napakaliwanag, oh. Para nga siyang bungal, eh. Ang pagbigay ng mga benepisyo na ito. Kaya't ang aming ginawa ay sabi ko, kami na. Tayo na ang magbuo ng mga dokumento. Hmm. Tayo na ang mag-ayos ng kanilang mga Problema 'to. Ako, I will really believe yung mga sinasabi na 'pag hindi nagpaliwanag dito si Marcos, hindi natin puwedeng sisihin yung taong bayan kung nawawalan na ng confidence kay Marcos at sa gobyerno. Kasi kung may problema tayo sa ibabaw, ayaw magpaliwanag, ayaw gumawa ng paraan, dededmahin lang, 'di ba? Masisisi ba natin ang taong bayan? Anong gusto niyo, tutukan namin ng baril ang taong bayan para maniwala na Marcos is in good health? Hindi mo puwedeng pilitin ang taong bayan. Ginagawa niyo 'yan sa sarili ninyo. Kaya naman pag-usapan natin 'to, itong next topic na ito. Okay, pag-usapan natin 'tong kabit ni Marcos ay kabit, itong yusek ni Marcos, pambihira. Kasi itong asta ni Claire parang ano, eh, parang first lady ko makaasta. But anyway, sige pag-usapan natin ito. Kayo muna ang magpatunay na mayroon siyang ginagawang mali. Kapag wala po kayong napatunayan, wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo ng anuman demand patungkol sa hair follicle test. Ano po? Yun. So para sa kanya, wala akong karapatan, wala kang karapatan, kayong mga Pilipino, wala kayong karapatan mag-demand ng hair follicle test. Bakit? Itong rason Ano niya. ba ang basihan para sa paghingi at i-demand sa Pangulo ang isang hair follicle test? Ito po ba'y may pagbibintang? O yan ko. So anong rason? Bakit magdi-demand kayo ng hair follicle test? Pinagbibintangan nyo ba si Marcos? Yan ang ano niya. Meron ba kayong binibintang kay Marcos? Bakit importante yung bintang para sa kanya? Na siya ay di umanong gumagamit ng illegal na droga. Kung may pagbibintang, liliwanagin po natin. Kung may pagbibintang sa Pangulo, yung nagbibintang ang dapat na magpatunay. Yun. Anong ibig sabihin ni Claire dito? Ginagamit niya yung nasa batas na ang burden of proof ay nandoon sa nagbibintang. Ginagamit yan sa mga criminal cases, especially sa criminal cases, na hindi mo pwedeng pagbintangan na, o pinatay mo si ganun. Hindi. Ikaw nagbibintang, ikaw magpatunay, ikaw magbigay ng ebidensya na pinatay ni ganito si ganito. Diba? Hindi pwedeng hihingan mo siya. Kasi yan ay self-incrimination. So, hindi po pwede yan. Sa katunayan, even yung mga nakikisawsaw na dilaw, na vlogger, lalo na yung isang vlogger na dating nasa mainstream media, yan ang rason niya. Grabe itong DDS na ito. Kung makapag-demand na mag-hair follicle. Ito, dilaw to ha. Dilawang tae ito. So, sorry po sa mga kumakain. Dilawang tae ito. Nakikisawsaw sa usapin dito. At itong dilaw na ito, galit to kay Marcos. And yet, ngayon pinagtatanggol. Bakit niyo hinihingi ng drug test si Marcos? Di ba? Ba't hindi kayo Sino ba kayo? Ididiman niyo ang presidente? Ba't hindi kayo magbigay ng ebidensya na siya ay gumagamit ng cocaine? Sino kayo para i-demand ng drug test? Sino daw kayo? Alam mo kung ano? Sino sila? Sila po ang taxpayers. Yang mga yan na sinasabihan mong mga dilaw ka at ikaw, Claire, na sinasabihan mo ang taong bayan na kayo ang magbigay ng ebidensya, hindi po yan ginagamit. Kasi yung punto mo ay ginagamit lang yan lalong-lalo na sa mga criminal cases. Pero bakit pinagda-drug test? Anong karapatan ipag-drug test si Marcos? Dahil responsibilidad ni Marcos ang taong bayan. He is the head of the state. Ikaw, gusto mo ba ang driver mo gumagamit?
Paano kung may duda ka na ang driver mo gumagamit? Papadrug test mo, di ba? Ano, pwede bang sabihin sa'yo ng driver mo? Ma'am, ikaw ang magpatunay na gumagamit ako. Hindi ko kailangan magpa-drug test. Gusto mo ang nagdadrive sa anak mo kung may anak ka man? Hindi ko alam. Hindi ko alam ang ano niya, family niya. Adik? Gusto mo ang kasambahay nyo? Adik? Gusto mo ang teacher ng anak mo? Adik? Hindi ko alam kung may apo. Gusto mo teacher ng apo mo? Adik? Di ba? Eh lalong-lalo na to presidente. Meron siyang responsibilidad sa iyo, sa akin, at sa taong bayan. Importante na mapatunayan niya na siya ay nasa magandang kalusugan. Lalong-lalo na ngayon, lumalala ang kanyang pagkangiwi, lumalala ang kanyang pagkaitim, lumalala ang kanyang pagka-bloated, lumalala ang kanyang yung kanyang eye bags. Hindi po natin pinagbibintangan si Marcos. At ngayon, sabog ang bunganga, nagdudugo ang gums. Hindi po sa pinagbibintangan natin si Marcos. Pero para matapos ng lahat ng ito, dapat siguro magpa-drug test na si Marcos. Bakit ba, Claire, iwas na iwas kayo sa drug test? Kung ito ang magbibigay ng kumpiyansa sa taong bayan. Kung ito ay magbibigay ng muli ng tiwala ng taong bayan kay BBM. Claire, bakit ba takot na takot yung amo mo sa drug test? Claire, bakit hindi mo kausapin yung boss mo nang matapos ng lahat ng ito kung ikaw ay merong pakialam sa taong bayan? Dahil, again, malaki na ang duda ng taong bayan. Malaki na ang distrust ng taong bayan kung si Marcos ay gumagamit or hindi. At kahit ipaliwanag mo ng ipaliwanag araw-araw about doon sa di umanong cocaine news ni Marcos, hindi mo masosolve yung problema na nawawalan na ang tiwala ang taong bayan na si Marcos ay gumagamit. Hindi ko sinasabi at hindi ko pinagbibintangan si Marcos na adik. Pero yan ang sinabi ni PRRD. Yan ang may lumabas pang video. At marami pang video di umanong lalabas. At maraming nagsasabi na siya ay gumagamit dahil yung mga senyales niya. So hindi mo masosolve yan ng pagtatanggol lang. Kung gusto mong masolusyonan tong problema na ito, humarap siya sa drug test. Sa katunayan, ako naniniwala. Dapat or ipapanawagan na ni Aimee ang drug test. Ako, malaki tiwala ko na gagawin ni Aimee yan. Sa takdang panahon, siguro near election, baka gawin ni Aimee yan. Bakit? Hindi niya nakukuha yung sagot sa Senado. Hindi nakikikooperate itong mga iniimbitahan niya sa Senado. At palagay ko, dapat lang na aminin ni Aimee kung totoo o hindi. Dapat magsalita na si Aimee about sa drug test na yan. Sa tunay na kalagayan ni BBM. Whether gumagamit siya or hindi. Kasi kung gumagamit si BBM, dapat i-advise niya na yung kapatid niya i-admit sa taong bayan. At bumitaw sa posisyon at magpagamot. Dahil hindi niya pwedeng ilagay sa alanganin ang ating bayan. Ngayon naman, kung sakaling sasabihin ni Aimee na hindi gumagamit ang kanyang kapatid, then we should tell her na dapat magpa-drug test yung kanyang kapatid. No? Dapat ako naniniwala manindigan na si Aimee. Hindi siya pwedeng tahimik patungkol dyan sa drug test na yan. Kung gusto niyang maibalik ang tiwala ng taong bayan sa Marcos, kung gusto niyang maibalik ang tiwala sa kanya ng taong bayan, he should call out or she should speak about her brother. Kung adik or hindi adik. No, but please, Aimee, huwag kang nasa gitna at hindi ka magsasalita. Kung ikaw ay private citizen, it's okay. Natural, naiintindihan kita. Kapatid mo yan, ipagtatanggol mo yan. If I'm in your position, gagawin ko rin. Pero, kung ikaw ay opisyal at ikaw ay senador, walang kapatid.
Ang inyong loyalty ay dapat nasa taong bayan. So wag mong gayahin 'to si ano, na yung kanyang pagiging vlogger, nakalimutan niya ata na dapat siya ay, nagbibigay ng tamang advice kay BBM. Kung may ginagamit man o wala. Hindi po pwedeng gumawa ng kwento, walang basihan. Hindi naman gumagawa ng kwento at walang anong sinasabi mong walang basihan? Hindi mo ba nakikitang yuwi na si Marcos? Hindi mo ba nakikita dumudugo na yung gums? Okay, hindi ko sinasabi that is confirmation 100% that is cocaine news. Hindi ko sinasabing gano'n. Ang sinasabi ko po is the possibility na pwede. Kasi the signs are there. Hindi mo nakikita, Claire? Hindi mo nakikita? Ulitin ko, hindi ko pinagbibintangan si Marcos. Pero dapat maipaliwanag niya yan. Huwag mong sabihin na gumagawa ng kwento. Nakikita ng taong bayan yung mga signs Ano ka ba, Claire? Isang guni-guni para masira ang Pangulo. Guni-guni ba yung andyan na nga yung senyales? Totoo or hindi totoo? Hindi ganyan ang rason na magiging paraan para maniwala ang taong bayan na siya ay hindi gumagamit ng cocaine. At walang basihan. Kahit saan po na kaso. Kung sino yung nagbibintang, siya ang Hindi po kaso ito. We are not talking about criminal case. We are talking about responsibility. Claire, huwag mong iligaw ang taong bayan. Alam mo yung sinasabi mo because you are a lawyer. Hindi po natin pinag-uusapan dito kaso. Tiwala ng taong bayan ang pinag-uusapan dito. magbigay ng pruweba. Hindi nyo pwedeng sabihin na, ito, gumagamit ka, patunayan mong hindi. Hindi po yon ang tamang logic. Kayo po na nagbibigay Ngayon, hindi daw yun ang tamang logic. Ako, sinabi ko yung logic ko. Ngayon, sa tingin ninyo, sinong tamang logic? Yung logic ni Claire o yung logic ni Coach Oli? Hindi po ako nagbubuhat ng sarili kong bangko. Hindi po ako abogado. Hindi ako matalino katulad ni Claire. Ako lang po ay sa totoo. Kaya sa tingin ko, tama ako. Ang problema dun sa iba, matalino nga, wala naman sa totoo, kaya nagmumukhang sinungaling. Kaya nagmumukhang bobo. kayong humihingi at nagdidiman sa Pangulo, kayo muna ang magpatunay na mayroon siyang ginagawang mali. Kapag wala po kayong napatunayan, wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo ng anuman demand patungkol sa hair. Yung kapal ng mukha, no? Walang karapatan ng Pilipino. Walang karapatan ng taong bayan na mag-demand sa Pangulo. Tama ba si Claire? O mali? O pakilagay dyan sa comment section. Kayo na pong humusga. Huwag pong kakalimutan sa mga hindi ko pa po subscriber, subscribe po kayo dito sa channel ko, Coach Oli News PH. At pakilike nyo rin po itong video na to sa ganun. Again, mas mag-gain ng traction at mas ikalat ni YouTube. Kita-kita po tayo dyan sa New York. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal. God bless everyone. Coach Oli po.